Isang kababayan nating OFW na nahatulan at nahaharap sa parusang kamatayan sa Saudi Arabia dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Nasagip ng ating gobyerno at mabibigyan pa ito ng financial assistance. Matagumpay na napalaya at naparepatriate ng pamahalaan ng Pilipinas ang isang Pilipino nasa death row sa Saudi Arabia. Ayon sa DMW nitong June 10, na-repatriate ang ating kababayang hinatulan ng parusang kamatayan matapos ma-convict noong September 24, 2024 dahil sa iligal na droga. Sa pamamagitan din niya ng pagtutulungan ng DMW, DFA at POA, nabigyan ng legal representation at financial assistance ang naturang Pilipino para matiyak na magkakaroon ito ng due process at mapapauwi ng Pilipinas. Giit ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, bahagi pa rin ito ng pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga OFW, partikular na sa mga panahon ng pagsubok. Kaugnay niya mismong ang kalihim ang nagtiyak sa ating kababayan ng mga assistance at suporta mula sa pamahalaan. Samantala, 3 ring kababayan natin Pilipino ang nakakulong ngayon sa ibang bansa dahil din sa kasong iligal na droga. Sinusubukang sagipin ng ating gobyerno sa pangunguna ng DMW bago pa man may labas ang pinal na hatol sa kanila. 3 mga kababayan natin Pilipino na haharap sa paglilitis at mahahatulan ng 15 taong pagkakakulong sa ibang bansa dahil sa kaso o sala na may kinalaman sa iligal na droga. 5 kababayan natin ang napawalang sala, ngunit 3 ang naiwan sa kulungan at kapag nailabas ang pinal na desisyon ay 15 taon ang bubunoy nila sa bilangguan sa abroad. Hiling naman ng bawat asawa ng 3 Pinoy kay Pangulong Marcos na mapalaya sana ang mister nila. Umaapela ng tulong sa gobyerno ang mga kaanak ng 3 Pilipinong marino na nakakulong ngayon sa Algeria. Hinatulan sila ng 15 taong pagkakakulong dahil po sa iligal na droga. Nakatutok si Jonathan Andal. Maawa po kayo, Presidente Marcos. Sana po tulungan niyo po kami. Please po, Presidente Bongbong Marcos. Ayoko pong lumaki yung mga anak ko na wala sa tabi yung tatay nila. Yan ang panawagan ng mga misis ng 3 Pilipinong marino na nakakulong ngayon sa Algeria dahil sa kaso ng droga. Hiling ni na Joy, Marie at Rose, di nila tunay na mga pangalan. Sana mismo ang Pangulo na ang kumausap sa gobyerno ng Algeria para makalaya ng mga mister nila. 4 na buwan na lang daw kasi sa darating na Oktubre, magdidesisyon na ng pinalang Korte Suprema ng Algeria. Kung pwede may government to government na process or arrangement kung ano ba yung diplomatic process na pwedeng gawin. July 2023 nang maaresto ang 8 Pilipinong tripulante ng MV Harris matapos makita ang 35.8 kilo ng cocaine sa deck ng barko nila habang nakadaong sa isang port sa Algeria. Hinatulan silang lahat na makulong pero inapila ang kanilang kaso sa Court of Appeals ng Algeria kung saan 5 ang pinawalang sala pero 3 ang naiwan sa kulungan. Isang chief officer, isang bosun at isang ordinary seaman. Ang kanilang sentensya, 15 taon sa kulungan. 53 years old na po siya. At nung nalaman niya po na hatulan po sila ng 15 years, lalo po siyang nalungkot. Pag-uwi niya, siya, matanda na. At mayroon siyang iniindang sakit. Sa asawa ko naman po, he is just nag-uumpisa pa lang po siya sa kanyang career. Napakabata pa po. Sabi ni Migrants Worker Secretary Hans Kakdak, pinag-iisipan na niyang siya na mismo ang personal na umapela sa gobyerno ng Algeria pero hindi raw ito basta-basta. Ang utos ni Presidente, tulungan yung mga pamilya. Kini-consider ko na rin na baka pwede rin ako ang magsagawa nung pag-apela. Pero ito'y ini-estima pa natin, tayo nakikipag-ugnayan pa sa Department of Foreign Affairs. Pero sabi ng DFA, bagamat tinitingnan nila ang lahat ng pwede nilang magawa, kailangan pa rin igalang ang judicial process ng Algeria. Pag gumawa raw kasi ang Pilipinas ng ibang aksyon gaya ng back-channeling, baka raw isipin na pinakikialaman at kini-question nito ang sistema ng hustisya ng Algeria. Sa ngayon, sabi ng DFA, dahil gumugulong pa naman ang kaso at wala pang desisyon dito, hayaan muna ang mga abogado ng 3 Pinoy na ipagtanggol sila sa korte, gaya ng ginawa ng mga ito sa 5 pang Pilipino na napalaya sa parehong kaso. Pero paano kung hindi pumabor sa 3 Pilipino ang desisyon ng Korte Suprema ng Algeria? Kapatawaran could be an option, but hindi ko muna pa ibibigay yung option na yon at this stage kasi hinihintay ko kulang payo sa DFA pending yung kaso na nasa Korte Suprema.
Tiniyak ni Kakdak na handa ulit silang samahan papuntang Algeria ang mga misis para mabisita ang mga mister nila sa piitan. Samantala, viral imbornal girl na binigyan ng DSWD na tumataginting na 80,000 pesos nang makita ang picture niya na lumabas sa imbornal. At gagawin pa nga siyang ambasador ng nasabing ahensya. Umamin or nabanggit niya sa vlog ni Boss Toyo na gumagamit siya ng illegal na droga or nagbibisyo. Ba't tanong ko lang, nagbibisyo ka? Magbibisyo naman po, pero hindi naman po araw-araw eh. Hindi, ganun talaga. Magbago ka, pilitin mo. Kasi ako dati na bisyo. As in, parang 8 taon na akong lugmok sa bisyo. Araw-araw. Talagang Nung ganun talaga eh. nagano po ako, nag-iwa, di pa po ako magamit. Ngayon. Eh ngayon, kailangan magbago ka kasi sayang yung binigay din sa'yo. Kailangan mauubos yun. Ang masasabi ko lang, kung wala naman talaga silang kasalanan ay deserve nilang makalaya at matulungan. Ngunit kung guilty sila, ay no comment na lang.